Good morning at welcome back po sa Panahon TV. Time check ulit tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 5:11 na po ng umaga. Sa puntong ito, para po malaman na po natin ang inaasahan nating weather condition para po sa araw na ito ng Miyerkules, makakasama po natin si Mr. June Galang na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Amor, at magandang umaga din sa iyo. Mr. Galang, kahapon po bago pa man magtanghali ay tuloy na nga pong na-develop sa pagiging isang low pressure area itong binabantayan po natin na cloud cluster o grupo ng mga kaulapan. So ngayon po, ano na po ba yung update po natin dito at inaasahan po ba natin na ito ay lalakas pa sa pagiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na oras? Sa ngayon po yung binabantayan nating low pressure area, huling namataan nasa layong 605 km dito po sa silangan ng Surigao City. At sa ngayon po, kumikilos siya paunti-unti papalapit dito sa may Eastern Visayas. Asahan po natin sa mga susunod na araw, magdadala po ito ng paulan dito sa may part ng Eastern Visayas at dito po sa may Bicol region. Pero maliit pa rin po ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. Okay, so ayun po, nalaman na po natin ang update tungkol po dito sa binabantayan po natin. Meron pa rin pong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nabanggit nga po ni Mr. Galang na posible na ito ay magdulot ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas at ganun din sa may Bicol region sa mga susunod na oras. Pero maliit naman po ang chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang tropical cyclone o isang ganap na bagyo. Pero syempre patuloy po kayong umantabay sa mga pagbabago sa mga susunod pang oras at araw. At eto naman po, bilang dagdag kaalaman po sa ating mga manonood, papaano po ba na-develop mula po sa pagiging isang cloud cluster ito po nga low pressure area? Papaano po ba yung development o yung process po nito? Una po, nagsisimula ang pagbuo ng isang low pressure kapag nainitan yung hangin sa ibabaw ng dagat sa pamamagitan ng sea surface na tinatawag natin. Yung nainitan po na hangin, tataas po yan habang tumataas, nagko-condense, unti-unti po nagkakaroon tayo ng mga cloud cluster. Yun po yung first stage. Ang second stage naman po, habang tumataas yung hangin, yung pressure sa ilalim nitong nasabing sentro ng sirkulasyon, bababa yung pressure hanggang yung hangin sa paligid nitong sa surrounding o sa paligid nitong low pressure ay unti-unting papasok doon po sa gitna ng isang low pressure system. Ang pangatlong stage po nito habang papaakyat po yung hangin dito sa may column ng system ng isang low pressure area, lahat po ng warm moist air sa paligid nito papasok dito sa gitna hanggang unti-unti gagalaw na po siya itong nasabing low pressure system. Ang pang-apat na stage po nito habang yung tinatawag natin na rotation ng Earth ang nagbibigay ng deflection nito at nagkakaroon ng spiral counterclockwise movement, kung ang pag-uusapan po natin ay yung low pressure dito sa may northern hemisphere. Okay, so ayun po, meron po tayong natutunan mula po sa eksplanasyon ni Mr. Galang tungkol po dito sa stages nga ng pagkakabuo po ng isang low pressure area. Mula po yan sa grupo lamang ng mga kaulapan na nagiging isang ganap ng low pressure area. At talaga lang po nga natlaman po natin mula po dito sa mga stages na ipinaliwanag po ni Mr. Galang na talaga naman pong napakalaking factor talaga ng warm na air at yun nga po yung napakataas nating temperatura. At eto naman po, applicable po ba itong term na landfall kapag po meron po tayong low pressure area? Meron po bang pagkakaiba ang isang pagtama ng isang bagyo sa kalupaan at yung pagtama rin ng isang low pressure area? Sa Pag-asa po, parehas lang po yung ginagamit nating term kapag naglandfall ang isang low pressure at ang isang bagyo. Ang pagkakaiba lang po nito, yung intensity ng hangin ng isang bagyo mas malakas at yung intensity ng paulan mas malakas kapag naglandfall ito. Samantalang ang low pressure area, mas mahina yung hangin at mas mahina po ang mga paulan na dala nito. Okay, so yan po panibagong dagdag kaalaman para sa umagang ito. Ito pong landfall na ito ay ginagamit din natin kapag po meron po tayong mga sama ng panahon o weather disturbance. Pero ang pagkakaiba nga po kapag po merong bagyo ay talaga pong mas malakas yung hangin na dala po nito at mas malaki rin yung impact nito doon sa mga affected areas. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Galang, dahil nga po meron pong LPA ngayon sa loob ng ating PAR, ano po ba ang magiging epekto nito sa lagay ng ating panahon? Ayon po yan sa inyong inilabas sa 5 a.m. weather forecast. Tama po, ito po mga probinsya ng Quezon at Camarines Norte, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantalang natitirang bahagi po ng Northern Luzon, itong Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera, kasama ng natitirang bahagi ng Central Luzon, pati di po sa Metro Manila, makakaranas naman po yan ng pulong-pulong mahinang pag-ulan.
Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, pulo-pulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat po mararanasan. At asahan po natin habang papalapit itong binabantayan nating low pressure area, magkakaroon na po tayo ng mga paulan dito pong gabi na ito dito sa may Eastern Visayas at Bicol Region area. Okay, and maraming salamat po Mr. June Galang sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.